Mga kapatid, simulan na po natin ang gawain ng Panginoon. Pero bago po yun, pasalamatan din po natin ang ating mga kapatid na sumusubaybay sa FB Live at kasama po natin mag-aaral at nagpe-fellowship sa umaga nito. Maraming salamat po sa Panginoon for giving us another day, another privilege na magkasama-sama tayong mapuri siya at maparangalan sa Espiritu at katotohanan. Awit po tayo bilang mga pasimula. Awitin po natin sa mga pangako'y umaasa. Bago tayo tumayo para sa ating pambungad na panalangin, higit siyang tumatamis. Dito
para po sa ating pambubad na panalangin, pakiusapan po natin si Brother Arna. Aming dakilang Diyos, aming Ama, kami po nagpapasalamat muli sa araw na ito. Salamat sa katotohanan, lalong-lalo na sa aming inawit na araw-araw sa aming buhay bilang isang mananampalataya. Tunay nga na matamis. Tunay nga na araw-araw nakasama ka namin, Panginoong Yesus. Ito'y nagbibigay ng panibagong lakas, panibagong galak sa amin, kagalakan. Salamat po sa umagang ito dahil lalong-lalo na ang mga anak mo ay sama-samang sumasamba ngayon, makikinig ng iyong salita. Lubang napakahalaga ang pagtitipon sa isang mananampalataya. Kaya nagpapasalamat po kami sa pribileyo, sa kalusugan, sa magandang araw, magandang panahon na ipinagkaloob mo. Salamat din po, Ama, sa kaligtasan na aming natamo dahil sa aming pananampalataya sa aming Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Kami patuloy na dinadalangin ng aming kapatid ngayon na isang magbibigay ng mensahe galing sa iyong mga salita, ang pagpapala ng pagsunod sa iyong mga salita. Tunay nga na ito ang bunga ng pagsunod sa iyong mga salita. Kaya dalangin namin ang aming kapatid na ito, bigyan niyo po siya ng patuloy na karunungan upang lubos niya maipahayag ang iyong mga salita at maipaliwanag ito. Sa aming mga kapatid na hindi nakadalo ngayon, pagpalain niyo po sila. Maaaring sila may mga karamdaman, suliranin, pagpalain niyo po sila, Panginoon, na susunod na pagkakataon sila ay aming makasama na sumasamba sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. Sa kabuuan, kayo po ang maluwalhati, maparangalan, maitaas, Ama, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, makakapo na tayo. At bago tayo sumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pakinggan muna natin yung minihandang special number ng ilang piling miyembro po ng KKS.
At ngayon ay inaanyayahan tayong muling tumayo. This time, bilang paggalang naman po sa salita ng Diyos na ating babasahin. Sa awit 109 verses 1 to 8, ito po yung ang verse reference po ng ating kapatid para sa kanyang magiging mensahe ngayong umaga. Awit 119 verses 1 to 8. Magsunod po kayo sa inyong mga paningin habang binabasa po ito sa wikang Tagalog. Muli po, Awit 119 verses 1 to 8. Mapalad silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo na nagsisihanap sa kanya ng buong puso. Oo, silang hindi nagsisigawan ng kalikuan, sila'y nagsisilakad sa kanyang mga daan. Iyong iniutos sa amin ang mga tuntunin mo upang aming sunding masikap. O matatag nawa ang aking mga daan upang sundin ang mga palatuntunan mo. Hindi nga ako mapapahiya pagka ako'y nagkakaroon ng galang sa iyong lahat ng mga utos. Ako'y magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng katwiran ng puso pagka aking natutuhan ang mga matuwid mong hatulan. Last verse po, aking tutuparin ang mga palatuntunan mo o huwag mo akong pabayaang lubos. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng salita, tayo na po. At handa ang ating mga puso at isipan upang namnamin ang biyayang nakapaloob sa mensahe ng ating kapatid. Pangunahan po tayo ni Brother Florando Infante. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Hindi sa mga nakikinig sa FB Live po natin. Pagpasensya niyo po yung ating boses, bagamat kanina na umagi ang boss ko po dahil sa inyong lalamunan ko po. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil magkakasama tayong mag-aaral sa salita ng Diyos. At yung ating pagbulay-bulayan po ngayong umaga na kinuha ko siya sa mga awit 119 verses 1 to 8 po. At sa biyaya po ng Panginoon habang pinagbuloy-bulayan ko po ito na pinabagat ko po ang pagpapala sa pagsunod sa salita ng Diyos. Although yung ating pagbulay-bulayan tulad ng binasa ng ating kapatid, although yung ating verses na kinuha ko siya sa NIV Bible or yung International Version po, bagamat na maraming sari ng Biblia, pero King James Version tulad ng binasa ng ating kapatid ay Gideon Bible or NIV Bible po. Pero bilang isang mananampalataya, ang salita ng Diyos po ay napakalaga sa atin. Para masunod natin, at pag nasunod natin ito, ipagpapala sa bawat sa atin po bilang isang Kristiyano po. Kaya yung sa awag natin mga Biblia o yung salita ng Diyos po, hindi lamang tuwing may Bible study tayo doon natin binubuksan. Hindi sa araw-araw nating buhay na pag-aralan, pagbulay-bulayan natin yung salita ng Diyos. Tulad ng sinasabi ng Joshua 1:8 na pagbulay-bulayan natin yung salita ng Diyos araw at gabi po. Kaya kapag binabasa natin yan, masusunod natin sa kanyang biyaya. At kapag masunod natin, ito yung pagpapala sa bawat sa atin po. Kaya yung verses na kukunin ko dito, mga awit, 119 verse 1 to 8, tulad ng hike na banggit, sa NIV pa rin po sa ginuwa, sabi niya, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang mga sumusunod sa kanyang patakaran. Buong puso naghanap sa kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid. Mamumuhay silang ganap sa kanyang kalooban, ay doon sila lumalakad. Ibinigay mo nga sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisikat na ito'y aming masunod. Gayun ako, umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ang buong ingat. Kaya yan ay hindi ko matitikman kailanman kung ako'y sumusunod ng tapat sa iyong katusan. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok kung pusong magpupuri, pupuring itang lubos. Sabi sa last verse, ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwan, huwag mo akong lilisanin. Kaya yun po yung verses natin, mga kapatid. At yung nabasa natin, yung sulat po ni Haring David sa biyaya po ng Panginoon,
Yun po yung aklat na pinamahaba o pinamahabang chapter po. Alam natin yan bilang isang Kristiyano, lalagi natin pinag-aaral po. Kaya ang salita ng Diyos po sa buhay Kristiyano natin ay napakalaga po yan. Kaya patuloy natin yan meditate, pag-aralan, o pagbulay-bulayin po yung salita ng Diyos po. Dahil yung salita ng Diyos po, yan ang kalakasan natin bilang isang mananampalataya sa buhay spiritual natin po. Kaya sa bawat pagsunod natin sa salita ng Diyos ay pagpapala sa atin po. Diba kapag hindi natin nasunod yung salita ng Diyos, alam natin hindi pagpapala sa atin po yan. Pero kapag sinusunod natin na patuloy na yung salita ng Diyos ay patuloy na naging pagpapala sa atin po yan. Kaya yung salita ng Diyos po ay kabutihan natin. Pagandaan natin, pag-alakan natin, patnubay natin, o yung salita ng Diyos ay ilaw natin bilang isang mananampalataya po. O yung salita po ng Diyos ay makatotohanan tulad ng sinasabi ng John 17. At sinasabi din ng salita ng Diyos doon sa pinag-aralan natin tulad ng Bible study natin with Brother Erlang, doon sa Psalms 18:30 yata yun. Sakdalo, perfect po yung salita ng Diyos. Na kaya sana, bilang isang Kristiyano, pagbulay-bulayan natin yan. At sinasabi ng Hebreo na matalas o mabisa yung salita ng Diyos. At sinasabi ng Romans 1:16, yung salita ng Diyos o yung ibang edi ng Diyos ay makapangyarihan. Dahil nagbibigay ng kaligtasan po yan sa bawat tumanggap po yan. Kaya sabi nga doon, Romans 1:16, sabi nga ni Apostol Pablo, sapagkat hindi ko ikinakaya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. At bilang isang Kristiyano, alam natin, ang salita ng Diyos po ay bunga ng pananampalataya po natin. Kaya narito tayong lahat po. Sabi nga ng Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. At makakakinig lamang kung may mangarap tungkol kay Kristo. Kaya bilang isang Kristiyano po ngayon, mapapalad po tayo. Dahil kompleto na po yung Biblia. At dapat pag-aralan po natin bilang isang Kristiyano po. Kaya yung mga nangyari sa mga unang mananampalataya, alam natin. Dahil sa salita po ng Diyos yan. Tulad po ni Haring David, nating mga verses, di ba ba siya pinagpala ng Diyos nung nabubuhay pa siya sa mundo nito? Ganyan din si Abraham na pinagpala ng Diyos dahil sumusunod siya sa salita ng Diyos. Di po ba dumami yung lahi o ang ni Abraham sa mundo nito nung nabubuhay po siya. Yan ay makikita natin sa Genesis po. Ganyan din si Jose na pinagpala ng ating Panginoon sa lahat ng bagay nung nabubuhay pa po siya. Pinagpala siya ng Diyos dahil sumusunod siya sa utos niya. Yan ay makikita natin sa Genesis 39 po. Ganyan din po tayo. Kapag sumusunod tayo sa salita ng Diyos, pagpapalain niya po tayo. Ang tanong po ba, sumusunod ba tayo sa salita ng Diyos? Pero alam ko po bilang isang Kristiyano, hindi man natin maperfecto yung salita ng Diyos, pero alam ng Diyos ang nasa puso natin kung paano natin gustong sumunod sa Kanya. Halimbawa po, kung may kapatid o aklat na magtuturo sa iyo ng sekretong kung paano sumunod sa Diyos, tatanggapin po ba natin? O kung may aklat o kapatid na magtuturo, magsasabi sa iyo ng pagtatalagang Kristiyano, interesado ka ba? O kung may aklat o kapatid na magsasabi sa iyo na tutulungan ka niya kung paano mabuhay Kristiyano, tatanggapin po ba natin? Na sana bilang isang Kristiyano, tatanggapin po natin ang mga bagay na yan. Sa mga hindi pa po tumanggap sa Kristo bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas po, sana po tanggapin natin ang ating Panginoon sa magitan po ng ating Panginoong Jesucristo po. Dahil ang Panginoong Diyos po, ginagamit niya po yung mga kapatid natin para mag-encourage sa bawat sa atin na sumunod sa salita ng Diyos po. At yung salita ng Diyos, tinuturuan tayo kung paano tayo mamuhay sa mundong ito o kung paano mamuhay tungkol sa pamumuhay Kristiyano. Kaya ang pamumuhay Kristiyano po ay sumusunod sa salita ng Diyos o sa kalooban po ng Diyos o sa kagustuhan ng Diyos na ating nararanasan o
o ating ginagawa sa buhay Kristiyano po natin. Kaya napakalaga po ng pagsunod sa salita ng Diyos po. Kapag ginagawa natin yan, ay pagpapala sa bawat sa atin po. Kaya yung unang punto natin, ang salita ng Diyos po, ang nagbibigay ng pagpapalang kasiyahan sa ating bilang isang Kristiyano po. Di po ba, no, kapag hindi natin nasusunod yan, nalulungkot tayo. Pero kapag nasusunod natin yung salita ng Diyos, nasisiyan tayo. Higit sa lahat po, nasisiyan ng Diyos sa bawat sa atin po. Kaya yung verses na binuha ko rito, dito rin siya sa Psalms 119 verse 1 to 2. Muli kong babasahin, sabi niya, mapalad ang mga taong malinis sa pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghanap sa kanyang kalooban po. Ang sinasabi po dito, yung dahan ng pagpapala ng kasiyahan po, yung salita ng Diyos, na dapat sundin natin yung salita po ng Diyos. Tulad ng katanungan po kanina, kung may aklat o kapatid na magtuturo sa iyo o magsasabi sa iyo kung paano mamuhay Kristiyano o kung anong sikreto para sumunod sa Diyos po, tatanggapin ba natin? Kapag tinanggap po natin yan, lahat tayong mga Kristiyano ay may kasiyahan sa buhay Kristiyano natin. Kaya ang dahan po sa tunay na pagpapala ng kasiyahan ko ay dahan po ng salita ng Diyos na dapat sundin po natin. Tulad ng sinasabi ng John 14, di ba? Ang Panginoon po ang dahan o ang kanyang mga salita po. At tulad ng verses natin kanina, sabi niya, mapalad. Dun sa first verse natin, mapalad ka, di ba, no? Kapag mapalad ka, ikaw ay nasisihan po. Ibig sabihin po, ang mga taong namumuhay ayon sa kalooban po ng Diyos ay ang mga tunay na Kristiyano na may malinis na pamumuhay ayon sa utos ni Yahweh ating ginagawa bilang isang Kristiyano po. Kaya sabi nga ng salita ng Diyos, mapalad ang mga sumusunod sa salita ng Diyos. Paano tayo sumunod sa Diyos? Buong puso po. Buong puso ang pagsunod sa utos ng Diyos na ibinigay sa bawat isa atin po. Kaya laging sinasabi po sa mga Kristiyano po, ang tunay na pagpapala ay pagsunod sa salita ng Diyos po. Gusto po yung kalagayan po natin ngayon. Alam ko po, no, marami man tayong pinagdadaan sa buhay, marami man na kapagsubukan, problema, karamdaman na naranasan po natin. Na sana bilang isang Kristiyano, huwag tayong mawalan ng pag-asa po bilang isang Kristiyano po. Dahil kapag sumusunod ka sa Diyos, doon pa lang natin mararanasan ang pinakamalalim na pagpapala na mula sa Diyos po. Hindi man natin siya nakikita ng personal, pero nararamdaman po natin yung pagkilos niya sa bawat sa atin o yung bawat ginagawa ng Diyos sa bawat sa atin po. Lalo na po yung mga naranasan natin ganyan sitwasyon sa buhay po natin. Kaya ang naisin natin at layunin natin ay sumunod sa salita ng Diyos po. Ibig sabihin po ba nito, kapag sumusunod tayo sa Diyos, hindi ibig sabihin na hindi na tayo magkakaroon ng problema, karamdaman, kapagsubukan, kahirapan sa buhay natin. Alam ko po na marami ang dumadahan na kapagsubukan na yan, subalit tandaan natin bilang isang Kristiyano po, nararanasan man natin yan ng mga problema, karamdaman sa buhay natin, may malaking pagpapala na mula sa Diyos po. Sapagkat ang problema, pagsubok na pinagdadahan natin, temporary lamang po yan. Dito lamang sa mundo niya. Kaya yung mga sitwasyon ganyan sa buhay natin, yung mga pagtangis, kanuputan, wala na po yan pag andun na tayo sa kalangitan. Alam natin bilang isang Kristiyano, ang tunay na kasiyahan ay galing sa Diyos po yan. Kaya doon sa langit, wala na po lang lahat yan. Dahil sa pagtanggap natin sa ating Kristo bilang isang mananampalataya po. Kaya kapag nararanasan natin sa buhay po yan, bilang nasa laman po, na mararanasan po natin yung presensya ng Diyos po. Kaya ito po yung nagbibigay ng lalong motivation para lalo pa nating pangawakan yung salita ng Diyos po. Kapag pinangawakan po natin yung salita ng Diyos, kahit anong pagsubok, anumang bagyo na dumating sa buhay natin, haharapin po natin yan bilang isang Kristiyano po. Dahil makakatiyak po tayo, nasasamahan po tayo ng ating Panginoon Diyos po. Kaya mga kapatid, tandaan po natin yan, na dapat bilang isang Kristiyano,
na patuloy tayong magtiwala, sumunod sa salita ng Diyos po. Sapagat ang tunay na pagpapala ay tunay na kasiyahan na mula sa Diyos po kapag sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Tulad na nabanggit, kapag hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos, nalulungkot tayo. Nagigilty tayo bilang isang Kristiyano po. Pero sana ipanalangin natin sa Panginoon po na masunod natin ang kanyang mga salita sa bawat sa atin po. Kaya ito una, pangalawa, ang salita ng Diyos po, ang dahan ng ating paglakad dito sa mundo. Hindi yung mga sinasabi natin na walang kabuluhan po. Bagamat bilang isang Kristiyano, na sana yung ating paglakad sa mundo ito ay makita sa buhay natin si Kristo. Yung bawat ginagawa natin, si Kristo ang laman. O yung bawat sinasabi natin, si Kristo ang ibinabahagi natin. Baga minsan meron tayong biruhan, no? Pero kung may limitasyon lamang po yan, hindi naman po masama. Pero sana bilang isang Kristiyano, yung mga lumalabas sa bibig natin ay nasa kalooban po ng Diyos. Kaya kinuwang verses dito, mga awit 119 verse 3. Sabi niya, ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap sa kanyang kalooban, ay doon sila lumalakad. Kaya mapalad daw po yung mga Kristiyano, ang gawain ay matuwid po. Ito po yung dahan ng pamumuhay Kristiyano po. Ipinamumuhay mo yung salita ng Diyos po. Paano natin ito ginagawa? Iniingatan po natin yung ating sariling testimony po natin. Di ba yan yung ginagawa natin bilang sa Kristiyano po? Kasi minsan po, kung dumadaan tayo ng mga problema, pagsubok sa buhay Kristiyano natin, minsan natatalo tayo o nadadaig tayo sa ating mga nararanasan po. Pero dapat bilang sa Kristiyano, na patuloy natin ingatan yung ating sariling testimony po. Lalo na po sa mga hindi mananampalataya. Di ba dapat kahit na may mga nararanasan tayo, maging humble pa rin tayo bilang isang Kristiyano. Maging mabuti tayo sa kanila. Para mahatak natin sila, para maidala natin sila sa ating Panginoon po. Ganyan din po sa mga kapatid natin na dapat maging good testimony din tayo upang hindi tayo katikusuran sa kanila. Bagamat bilang isang Kristiyano, alam ko po na hindi lang natin tinitignan yung kapatid natin. Kundi dapat looking unto Jesus tayo bilang isang Kristiyano. Yan yung sinasabi ng Hebreo 12 po. Kapag tinignan natin yung pagkakasala, yung pagkakamali ng kapatid natin, talagang matipiso tayo. Ay ang maging mabuting halimbawa sa atin para hindi tayo magkasala ang ating Panginoon Kristo po na lagi natin siyang tinitignan at patuloy na nananalig sa Kanya. Kaya dapat bilang isang Kristiyano po, ingatan natin yung mga sinasabi natin o yung mga ginagawa natin sa mundo ito. At sinasabi din po dito, sabi niya, yung point dito sa ating mga Kristiyano, yung dahan ng pagpapala, hindi yung sinasabi mo, kundi kung ano ang ginagawa mo bilang isang Kristiyano. Although alam natin, yung mga ibang tao na hindi pa po mananampalataya, lagi nakatingin sa atin yan. Tinitignan tayo kung magkakasala tayo, magkakamali po tayo. Pero sana bilang isang mga mananampalataya, na lagi natin idulog sa Panginoon po yan, na sana malampasan natin ang ganyan sa buhay natin na hindi tayo magkasala po. Kasi alam niyo po, maraming tao na nagsasabi na Kristiyano po sila. Although sa panahon po natin na dati nabanggit ito, di ba sa buong mundo, kung hindi ka Kristiyano, ikaw ay Muslim. Pero yung mga tunay na Kristiyano po, yung mga tunay na tumanggap sa Kristo bilang Panginoon sa ating tagapagligtas po. Kaya bilang isang Kristiyano po, sana na ipakita natin yung tunay na katangian natin na nagmumula sa Panginoon po. Kaya yung mga ibang tao tulad namin nabanggit na sinasabi na Kristiyano po sila, pero hindi nakikita sa kanilang buhay. O hindi nakikita si Kristo sa kanilang pamumuhay. Kaya sinasabi dito, ang tinitignan sa iyo, yung ginagawa mo, hindi yung mga sinasabi mo. Bagamat bilang isang Kristiyano, bagamat yung sinasabi natin, yung ipinapangaral natin ang hati sa Kristo, siyempre, maging kalugod din sa harapan po ng ating Panginoon po. Pero dapat po, lagi tayo may good testimony sa mga nasa paligid po natin. Kaya hindi po paramihan po ng nalalaman po yan. Hindi tungkol sa pamumuhay mo, kung marangya yung buhay mo, o hindi marangya yung buhay mo. Sinasabi po dito, tungkol sa pamumuhay Kristiyano, na dapat yung pinamumuhay natin yung katotohanan, yung salita ng Diyos, tulad ng John 17 na sinasabi, ang salita mo yung katotohanan. Kaya
Sana bilang isang Kristiyano na ipabuhay natin yung salita ng Diyos at bilang nagmamahal sa Diyos, sana gawin po natin yan. Na ipamuhay natin yung salita ng Diyos, yun ay napakalag sa buhay Kristiyano natin. Kaya bilang isang Kristiyano po, hindi lang natin dapat sinasabi po yan, kundi isinasagawa natin bilang isang Kristiyano po. Kaya mapalad po yung mga taong lumalakad sa kalooban po ng Diyos. Sana po lahat tayo, yung kalooban ng Diyos yung ginagawa natin sa mundo ito. Bagaman nasa naman pa po tayo, pero sana lagi yung kalooban ng Diyos yung gagawin po natin. Eh, yung pangalawa, no? Pangatlo, kalooban ng Diyos na patuloy na lumago sa kabanalan po. Yung verses na kinuha rito, mga Hawit 119 verse 45. Although sa unang verses natin, kung babasahin natin muli yun, makikita natin malinis ang pamumuhay, sabi niya. Or banal ang pamumuhay po bilang isang Kristiyano. Although kahit na matagal na tayong Kristiyano po, na dapat hindi lamang tayo naka-stay sa ganyang sitwasyon sa buhay natin, kundi patuloy tayong lumago o mag-grow sa pananampalataya natin o sa kabanalan natin po. Sa tulong po ng Panginoon po, mas sasagawa po natin yan. Sabi nga ng verses natin, Psalms 119 verse 4-5, ibinigay mo nga sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisikat na ito'y aming masunod. Gayon ako umasang maging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ang buong ingat. Kaya yung makakasunod po sa utos ng Diyos, yung mga tunay na mananampalataya na banal o lumalago sa kabanalan po. Kaya ang nais ng Diyos sa mga mananampalataya po ay lumalim pa po yung pagkilala natin sa Kanya. Paano natin siya makikilala kung hindi tayo nag-aaral po ng salita ng Diyos? Makikilala natin siya sa magitan ng Kanyang mga salita. Sana sundin po natin ang Kanyang utos, ang Kanyang salita. At sinasabi po dito, una sa lahat ang salita ng Diyos na inutos sa atin, ito ay dapat nating sundin o talimahin bilang isang Kristiyano po. At sinasabi dito, itago sa ating mga puso. Bakit sa puso po? Sapagkat sa puso nagmumula ang iniisip po natin. Di ba kapag iniisip natin na sumusunod na po yung ating katawan po. Kaya po, napakalawag na po ng bawat sa atin po ay lumago sa kabanalan po. Lalo na ngayon po sa panahon po natin na pasama ng pasama ang mundong ito na ginagawa po natin. Kung magagawa natin mga bagay na mamuhay tayo may kabanalan o lumago na may kabanalan, hindi po tayo makakaisip o makakagawa ng kasalanan po. At kapag nagawa natin yan, nakakapagbigay tayo ng kalwalaihan sa Diyos Ama. Kaya nais ng Diyos na lumago tayo sa kabanalan po upang lalo pa tayong pagpalain at patuloy na masiyahan bilang isang Kristiyano po. Hindi po tayo magiging masaya, tandaan po natin, kung hindi tayo lalago sa kabanalan. At kung hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos po. Ito po ay inner joy natin bilang isang Kristiyano po. Bagamat meron tayong pansamantalang kasiyahan dito, pero yung pinaka-importante yung inner joy natin. Yung spiritual natin buhay na may kagalakan po. Bagamat nararanasan natin ang mga pagsubok, problema, pero yan po ay pansamantala lamang po. Pero yung mga kagalakan na sinasabi ng Panginoon po, ito ay hindi nawawala bilang isang Kristiyano po. Doon sa kalamitan po yan. Bagamat nandyan ang problema o pagsubok, pero dapat lumago tayo sa kabanalan po. At hindi pwedeng maghiwalay po yung happiness and holiness po. Tandaan po natin. Kaya magiging masaya lamang tayo kung lalago tayo sa kabanalan po. Okay, bilang isang Kristiyano po, na sana po patuloy tayong mabuhay na may kabanalan po, hindi sa kasalanan. Kaya po yung pangatlo, pangapat po, ang Kristiyanong kabanalan ay karangalan sa atin po, lalo na higit sa Diyos po. Yung kinuha ko Psalms 119 verse 6, kaya yan ay hindi ko matitikman kailanman kung ako ay susunod ng tapat sa iyong kautusan. Kaya mapapansin po natin, no, tuwing nakikinig tayo ng balita sa TV, bagamat marami kakunti na lang nanonood sa TV, minsan sa Facebook na o sa cellphone na nanonood, every time na may balita po, no, kapag may ginawa ng isang tao talagang kahiyan o kasalanan na hindi dapat gawin pero ginawa niya, makikita mo siya, halos takpan niya po ang kanyang mukha. Bakit po? Dahil sa kahiyan sa sarili po. Tignan na po natin, no,
yung mga nasa pamahalaan po natin, tulad ng mga corruption, yung corruption sa pamahalaan po natin, di ba? Yung iba, dahil may kasalanan sila, nagtatago na po sila. Yung mga iba, yung kasalanan po nila, tinatakpan po nila, na ayaw nilang managot sa kanilang kasalanan po. Ganyan din tayo bilang isang Kristiyano po. Kapag nagkasala tayo sa harapan po ng Diyos, minsan nagigilty tayo, nalulungkot tayo, nahiya tayo lumapit sa Kanya, nahiya tayo makipag-fellowship sa Kanya. Pero sana kung magagawa natin ang bagay na nagkasala po tayo, kagad tayo bigyan ng tawad sa ating Panginoon po. Sabi din dito sa binasa natin, ang kahiyan na hindi natin matitikman bilang isang Kristiyano kung sumusunod tayo sa salita ng Diyos o tapat tayong namumuhay para sa Diyos po. Kaya ang tunay na Kristiyano po, namumuhay para sa Diyos po. Ipinamumuhay po yung kalooban ng Diyos, yung plano ng Diyos, yung wangis ng Diyos po. Yun po yung pinamumuhay niya. At lumalakad tayo para sa Diyos po. Bilang isang Kristiyano, hindi tayo pumapatol sa mga tao na naninira sa atin, nagagalit sa atin. Hinayaan po natin sila dahil ayaw na natin mga bagay na yan. O minsan, dinadalangin natin sa Panginoon po bilang isang Kristiyano. At may nabasa ako sa Facebook, sabi niya, sabi niya, patayin mo ang kasalanan o ikaw ang papatayin, sabi niya. Siyempre, bilang isang Kristiyano na lang po natin, kahit gaano kasama ang isang tao, pero kung tunay siyang magsisisi sa ating Panginoon po, dito ba, patatawarin siya sa kasalanan o mawawala yung dating pagkakasala niya dahil sa ating Kristo po. At sabi, ikaw ang papatayin. Siyempre po, kapag ang tao pinatay mo, o ikaw ay magkakasala, pero yung tao pinatay mo, kailanman hindi na siya magkakasala dahil wala na siyang income. Kaya pero ang tunay na dito, yung mamamatay sa iyo, yung pagpapatay sa iyo sa kasalanan, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya ang tunay na mananampalataya, tunay na Kristiyano, hindi niya po inaayahan ang kasalanan na ang umubog sa kanyang sarili po. Kasi tiyak daw na kapag inaayahan natin yan, tiyak na gagamitin po ni Satanas yan para tuksuin po tayo. Kaya dapat bilang isang Kristiyano na mag-ingat tayo sa buhay Kristiyano po natin. Na dapat yung tunay na Kristiyano na mumuhay para sa Diyos po. Kapag yung ginagawa natin yan, yung kalooban ng Diyos, pinamumuhay natin, kapag ginagawa natin na patuloy tayong lumalago sa kabanalan po, alam niyo po, karangalan sa Diyos po yan. Pero kapag hindi natin sinusunod yung salita ng Diyos, kailanman po hindi magiging karangalan sa Diyos po yan, kundi magiging kasalanan po natin. Kaya po yung pangapat, yung last point po natin dito, ang tunay na Kristiyano po ay namumuhay sa salita ng Diyos po. O tinutukan niya po yung mga salita ng Diyos po bilang isang Kristiyano. Kinuha ko rito mga awit po, chapter 119, verse 7 to 8. Sabi niya, ang matuwid mong tuntunin abang aking tinatarok, buong pusong magmupupuri, pupurin kitang lubos. Ang lahat na iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwan, huwag mo akong lilisanin. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos po, mamuhay tayo sa kagustuhan ng Diyos bilang Kristiyano po. Kaya patuloy tayong magbasa, patuloy na paulit-ulit na magbasa sa salita ng Diyos, mag-aral, makinig sa salita ng Diyos, para po maunawaan po natin ang kanyang mga salita po. Dahil yan po yung pundasyon natin bilang mananampalataya, yung salita po ng Diyos. Kapag hindi tayo nag-aaral po ng salita ng Diyos, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos po, wala tayong makukuha magandang halimbawa para tularan po natin. Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng tanglaw sa bawat sa atin at nagbibigay ng liwanag sa atin po kung saan tayo pupunta, kung saan ano ang iniisip natin o kung ano ang gagawin natin bilang isang Kristiyano po. Kaya tandaan po natin yung verses na ito, Psalms 119 verse 105. Sabi po niya, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong darahanan, liwanag na tumatanglaw. Ginawa ko siya sa NIV Bible po, pero sabi nga ng King James, ang salita mo iliwan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kaya yung salita ng Diyos, ang patnubay natin, habang nabubuhay tayo sa mundo nito. O yun yung liwanag natin bilang sa Kristiyano, sana yung liwanag na galing sa Diyos po na magdingning po yan para sa mga ibang tao po, na ipangharal natin yung salita po ng Diyos. At yung salita ng Diyos po ang nagbibigay ng karunungan at kalaman sa bawat sa atin po.
kung paano natin ipamuhay po ang salita ng Diyos sa buhay na ito. Bagamat sa panahon po natin na mahirap tumanggap po ang mga ibang tao sa salita po ng Diyos, dahil sa kanilang mga nararanasan na kapangyarihan, kayamanan. Diba, no? Although yung mga ibang tao, minsan matitigas ang puso nila, pero ang tanging salita ng Diyos po ang makakapalambot niya. Tulad natin, bagamat dati matigas yung puso natin, pero dahil sa salita ng Diyos na palambot niya po yan, kaya isa na tayong Kristiyano ngayon. Bagamat sa ating mga Kristiyano po, no? Although yung nasa atin po, bagamat yan po ay sinasabi natin bilang sa Kristiyano, blessing na mula sa Diyos po yan. Yung kung meron tayo ngayon, galing po yan sa Diyos. Kaya bilang sa Kristiyano, pinasasalamatan natin sa Kanya yan. Yun po yung kaiban natin sa mga hindi Kristiyano. Bilang isang Kristiyano, lagi natin pinasasalamatan yung bawat binibigay ng Diyos sa atin po. Kaya kahit na Kristiyano po tayo, hindi tayo exempted sa mga karamdaman, kapagsubukan, problema, kahirapan po. Pero ang salita ng Diyos pa rin po ang tutulong sa atin para malampasan po natin yan o para mapagtatibay natin ganyang sitwasyon sa buhay natin. Kaya nung ako'y nakikinig sa cellphone, no, may narinig po ako na isang mangaral, sabi niya, lahat daw tayo nasa ocean o sa mundo nito na inuuga tayo, binabangga ng alon o tinataboy tayo. Ang tanong po ba, saan barko tayo nakasakay? Yung barko bang sinasakyan mo, natitiyak mo ba na hindi ka ilulubog sa oras ng pagsubok o sa oras ng bagyo sa iyong buhay? Kaya mga kapatid, tayo lang po ang makakasagot na. Kaya sana yung barkong sinasakyan natin bilang isang Kristiyano, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos po, na siyang makapangyarihan sa lahat at may kontrol ng lahat ng mga bagay sa mundo ito. Kaya mga kapatid, napakalaga po ng salita ng Diyos po. Dahil yan po yung magtuturo sa atin sa tamang landas, sa tamang kagalakan, sa tamang pagmamahal na galing po yan sa Diyos po. Bakit ba meron tayo ng pag-aaral po ng salita ng Diyos? Bakit meron tayong Bible study po? Bakit tayo nag-aaral po ng salita ng Diyos? Para ma-impress lang natin ang mga tao? O para maipakita natin na mas marami tayong nalalaman sa kanila tungkol sa Biblia? Ginagawa po natin yan sapagkat ang buhay na pagpapala ng Diyos po ay nakabase sa Kanyang mga salita po. Dahil ito'y kalakasan na, tulad na nabanggit kanina, yung kalakasan po ng salita ng Diyos po, yan ay kalakasan natin sa buong spiritual natin para hindi tayo magkasala. Kaya napakalaga po ng salita ng Diyos. At naisin natin bilang isang Kristiyano na lumakad na kasama ang Diyos sa bawat araw ng buhay natin. At nais natin na i-bless tayo ng ating Panginoon para yung mga nasa paligid natin, mahal natin sa buhay, yung mga kaibigan natin, yung mga kapitbahay natin na malagat sa atin, ay tumanggap sila sa Kristo bilang Panginoon at sarili ng Tagapagligtas po. May sasagawa po natin yan sa biyaya ng ating Panginoon po. Kaya kailangan po, no? Kailangan yung mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos po. Hindi yung nakabase para sa atin po yung pamumuhay natin. Para sa Diyos po, o sa salita ng Diyos po. Kung hindi tayo po nag-aaral po ng salita ng Diyos, lahat po tayo, wala tayong pwedeng i-share sa mga tao po. Kaya po napakalaga po na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, kahit gano'n tayo mag-busy sa mga trabaho o sa mga ibang gawain po natin. Kaya sana po, no? Na yung gusto ng Diyos, may sagawa natin o may bahagi natin yung great mission na ibinibigay sa atin. Na sabi nga ng Panginoon dun sa Matthew 28 verse 20, umayo kayo at gawin ninyong halaga ng lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay, bilang isang Kristiyano po, sana may sagawa natin na ipangaral yung Ebanghelyo ng Diyos o yung salita ng Diyos sa mga tao po para maging silang mananampalataya o halagad ng Diyos po. At ituro natin sa kanila yung salita ng Diyos na kanilang ipamubuhay, yung salita ng Diyos o ipagkatiwala nila yung bawat buhay nila sa salita ng Diyos o sa Diyos mismo po. Kaya patuloy po natin isabuhay po yung salita ng ating Diyos po. Doon po matatapos yung ating mga points. Baga po, i-review lang po natin. No? Yung unang punto natin
Ang salita ng Diyos po ang nagbibigay ng pagpapala ng kasiyahan sa bawat sa atin kung sinusunod po natin yan. Pangalawa, ang salita ng Diyos po ang dahan ng ating paglakad, hindi yung mga sinasabi natin. Kung paano natin ito ipamumuhay yung salita ng Diyos bilang isang Kristiyano po. Kaya pangatlo po, ang kalooban ng Diyos na patuloy na lumago sa kabanalan po. Kaya bilang isang Kristiyano po, na patuloy kahit na bago pa tayo mananampalataya na sana lumago tayo sa kabanalan. Bilang isang matagal na sa pananampalataya, patuloy tayong mag-grow sa kabanalan po natin upang maiwasan natin ang kasalanan. Pangapat po, ang Kristiyanong kabanalan ay karangalan sa atin, higit lalo sa Diyos po. Na bilang isang Kristiyano, kapag sinusunod natin yan, kahit kailan, hindi tayo lalakad ng nakatalakbo. Hindi maiya sapagat anak tayo ng Diyos o lagad tayo ng Diyos na sumusunod sa Kanya o sumusunod sa Kanyang mga salita po. Kaya panglima po, ang tunay na Kristiyano ay namumuhay sa salita ng Diyos. Kaya alam ko po, no, madaling sumunod sa salita ng Diyos. Kung lagi nating iniisip yung salita ng Diyos, lagi nating pinag-aaralan yung salita ng Diyos, lagi nating pinapakinggan yung salita ng Diyos, kung may mga aral po, lalo na sa KKSM. At kung lagi tayong nananalangin sa Diyos po, masusunod natin yung utos ng Diyos na ibinigay sa atin po. Para kapag nasunod natin yan, laging nasa atin po yung presensya ng Diyos, yung pagmamahal niya sa atin, yung kapayapaan niya sa atin, nandiyan siya, yung kabutihan, at marami pong ibang kapatid na sana yung mga punto natin ay naging blessing sa bawat sa atin po. Hanggang doon po yung ating mensahe. Kaya magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo muna po siguro yung manalangin po. Ama namin na dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami lubos na nagpapasalamat na natapos na po yung maging pag-aaral sa iyong mga salita. Salamat sa mga salita mo na tunay nga na perfecto ito, makapangyarihan, makatotohanan. At alam po namin ay nagbibigay kaligtasan ito sa bawat tumanggap. Sana yung mga narito na wala pa pong tunay na reaksyon sa iyo, kayo patuloy na kumilos sa iyo, sa kanila, o yung mga salita mo, na patuloy na pumasok sa kanila upang papasok nila bilang Panginoon sa sarili ng tagapagligtas sa kanilang buhay, Panginoon. At salamat pa na marami sa bawat sa amin na patuloy mong binigyan ng oras upang makapag-aral, upang purihin ka namin, sambahin ka namin sa inyong banal na pangalan. At dalayan po namin patuloy ang bawat kapatid namin na wala po ngayon, na may mga suliranin ng karamdaman. Dalayan po namin kayo patuloy na magbigay ng solusyon sa bawat problema po nila, sa bawat karamdaman po nila, at patuloy na magbigay ng kagalingan. Kaya sa napilig kakatiwala, Panginoon, ang dating naming oras, ito po at kulangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Lagi na po sa pakikinig po ng salita ng Diyos ay dalangin natin na sa bawat tumatayo o yung nagbabahagi ng salita ng Diyos, pinukuha po natin yung mensaheng gusto ibatid ng Diyos sa atin at mabitbit natin ito bilang pagpapala pauwi sa ating mga tahanan. Maraming salamat po sa mga salita ng Diyos na naibahagi at patuloy po natin itong pagkulay-bulayan kung inaawit po natin yung ating closing song, Kristiyano lamang. Pagdating po natin sa huling stanza, tayo po itatayo para sa ating closing prayer. Paunan tayo ni Brother Derek. Kristiyano lamang. Nagamis na malang nalagdas sa tanan ayon sa pahayag na bagong lipan ay isang pangalan dakilang gagaling kay Kristo, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang.
Ama namin makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ibinigay niyo pong oportunidad sa araw nito na muli po kami magkasama-sama, Panginoon. Panginoon, salamat sa isang linggong paggabay mo sa amin. Salamat sa blessing na ibinibigay mo, Panginoon. Panginoon, tunay nga po ang iyong salita ay makapangyarihan at buhay. Salamat sa anak mong ginamit upang lubos naming maintindihan. Salamat sa mga biyayang araw-araw na binibigay mo, Panginoon. Salamat sa araw-araw na paggabay mo sa amin. Salamat sa mga FB Live na palaging sumusubaybay sa ating gawain. Salamat sa mga kapatiran na nagbigay ng oras sa araw na ito, Panginoon. Panginoon, salamat sa lahat. Papuri, pasasalamat muli namin binabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. At sa ating mga kapatiran, mga kaibigan, nakasama po nating nag-aaral at nakibahagi sa salita ng Diyos through FB Live. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat.